Sa ating pangkasalukuyang panahon at sa paligid natin na maraming opinyon, may iba't ibang pananaw ang mga tao tungkol kay Jesus. Ngunit tayong mga mananampalataya, merong matibay na batayan ng pagkakilala kay Jesus. At ito ay ang salita ng Diyos mismo. Hindi ang sinasabi lang, hindi ang mga nakasanayan na at mga popular na paniniwala lang ng mga tao, kundi ang batayan ng ating pagkilala kay Jesus ay ang katotohanang ipinapahayag ng Biblia. Ang ating topic po, si Jesus ba ay Diyos? At si Jesus ba ay siya din ang Ama? Pinamagatan natin ang ating aralin na makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Pag-aralan natin ito. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English ay New King James Version. Ang katuroang matututunan natin ngayon ay maaring makaapekto hindi lang sa pinanghahawakan nating doktrina at kaligtasan, kundi maging yung ating pagsamba, yung ating pag-asa at paraan ng pamumuhay ay maapektuhan nitong mga katuroang ating matututunan. Basahin po natin ang ating pangunahing talata na pag-aaralan mula sa Isaiah chapter 9, verse 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Maraming katawagan o maraming titulo ang mababasa natin tungkol kay Jesus. Ngunit sa limitadong oras o limitadong panahon sa ating gawain, ito muna yung bibigyang diin natin ngayon. Ang isang bata na sa atin ay ipinanganak, ang kanyang pangalan ay tatawaging Mighty God, Everlasting Father. Dahil ang talatang ito ay propesiya tungkol sa ating Panginoong Hesus, sasagutin natin ng malinaw at biblikal ang tanong na ano ang ibig sabihin na si Jesus ay makapangyarihang Diyos at sa paanong paraan siya ay tinawag na walang hanggang Ama nang hindi sinasabing siya rin ang Amang Diyos mismo. Linawin natin ang katuroang ito dahil hindi lahat ng nagsasabing naniniwala sila kay Kristo ay kumikilala sa pagka-Diyos ni Kristo. May mga tao na ang pagkakilala nila kay Jesus ay isang mahusay na guro lang o kaya isang propeta lamang, at ang iba pa nga ay naniniwala silang isang mabuting tao lang si Jesus, ngunit hindi siya Diyos. Mga kapatid, ang tamang pagkilala kay Kristo isang mahalagang bagay bilang pundasyon ng ating pananampalataya at kaligtasan, sapagkat kung mali po yung ating pagkaunawa at pagkakilala kung sino si Kristo, maapektuhan ito kung paano natin siya susundin at kung paano natin siya ipapangaral sa iba. Sa unang bahagi ng ating pag-aaral, sasagutin natin ang tanong na si Jesus ba ay Diyos ayon sa kasulatan? Si Jesus ba ay Diyos ayon sa Biblia? Tanong ito na marami sa atin ay napakadaling sagutin ito. Kaya lang po, kaya ba nating ipaliwanag ito? O kaya, nauunawaan ba talaga natin kung paano naging Diyos si Kristo ayon sa Biblia? Marami sa atin may alam at naniniwalang si Jesus ay Diyos kasi yun yung naituro sa atin. Pero na-discover ba talaga natin? Natuklasan ba talaga natin mula sa Biblia yung katuroang yun na si Jesus ay Diyos? Tayo ba personally nalaman, naunawaan, nabasa ba natin mula sa Biblia na sinasabing si Jesus ay Diyos? Ang isang layunin po ng ating aralin ay
maunawaan talaga natin na si Jesus ay Diyos, hindi dahil sinabi lang sa atin ng iba. Yung bang maunawaan natin na si Jesus ay Diyos dahil hindi lang itinuro sa atin ng iba, na nakasanayan na lang natin. Pero hindi naman natin alam o kaya hindi natin talaga nabasa kung anong mga talata sa Bible ang nagsasabi na si Jesus ay Diyos talaga. Sinasabi nga po sa Isaiah chapter 9 verse 6, yung ating main verse, ipapanganak o isisilang si Jesus at tatawagin siyang makapangyarihang Diyos. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang kanyang pangalan ay tatawaging makapangyarihang Diyos. Itong pariralang makapangyarihang Diyos o Mighty God, sa Hebreo po ay El Gibor. Hindi lang ito basta poetic exaggeration, kundi isa itong malinaw na pagpapahayag tungkol sa pagkakakilanlan ng Mesaya o Kristo. Ngayon, makikita ba natin dito sa verse na ito na si Jesus ay tunay na Diyos? Ang argumento kasi ng iba, si God the Father, yung Almighty God. Yung God the Father, yung Yahweh, yung Jehovah. Si Jesus, Mighty God. Ito ngang El Gibor na nandito sa talatang ito. Pero makikita natin yung parehong salitang ito, yung El Gibor na tumutukoy hindi lang sa Panginoong Hesus, hindi lang sa Mesaya, kundi maging sa Amang Diyos. Sa kasunod na chapter, sa chapter 10, sa verse 21, ganito ang naisulat sa aklat na ito. Ang isang nalabi ay babalik, ang nalabi ng Jacob sa makapangyarihang Diyos. The remnant will return to the mighty God. So dito sa chapter 10, pinapakita ng Diyos na parurusahan niya yung Israel, parurusahan niya yung Huda dahil sa kanilang kasalanan at pagbaling ng pag-asa sa iba imbis na sa Diyos. Gayunman po, sa kabila ng hatol, ang Diyos po may iiwan siyang nalabi, may iiwanan siyang remnant. Yan ay maaring isang maliit na grupo ng tapat na tunay na may pagsisisi at pagtitiwala sa Diyos. Yung pagbabalik na sinasabi dito, hindi lamang physical na pagbalik o pag-uwi o paglapit sa makapangyarihang Diyos, kundi spiritual na pagbabalik ito sa makapangyarihang Diyos na siyang tanging tagapagligtas nila. So dito po, malinaw na yung tinutukoy na El Gibor ay ang Panginoon, yung God the Father, Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel. So, ang Amang Diyos, makapangyarihang Diyos. Clear po dito sa chapter 10, verse 21. Si Jesus ay makapangyarihang Diyos. Yung parehong titulo, ginamit para sa Panginoong Diyos, ang Ama, yung El Gibor. Dito sa Isaiah chapter 10. Ginamit din para sa ipinangakong Mesyas o ipinanganak sa sinasabi dun sa Isaiah chapter 9. Malinaw po ang pahiwatig ng propeta Isaiah. Ang Mesyas na darating ay may banal na kalikasan, makapangyarihang Diyos. Ang Mesaya ay kapareho ng Diyos Ama sa kanyang banal at makapangyarihang kalikasan. Hindi sinasabi ng teksto o ng verse na ang bata ay magiging parang Diyos, kundi sinasabi po siya ay tatawaging makapangyarihang Diyos, katulad ng pagka-describe dito sa chapter 10 na ang tinutukoy dito ay ang Amang Diyos. So ang Diyos na tutulong sa nalabi o remnant ay ang parehong makapangyarihang Diyos na ipinangakong darating sa sangkatauhan. Yun ang Mesaya. Ang pahayag na ito, pinalawak at pinagtibay pa sa bagong tipan. Itong sinasabi dito, itong ipinapahayag dito sa Old Testament, pinalawak at pinagtibay pa sa New Testament. Basahin natin ang ilang mga talata. Dito sa John chapter 1 verse 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Yung salita
o word tumutukoy kay Jesus. Sa verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang Diyos na sa simula o beginning ay salita na nagkatawang tao, tumahang kasama at nakita ng mga apostol. Ito po yung pundasyon ng incarnation, no? So, si Jesus ay ipinapahayag ng bagong tipan na Diyos. Ayon kay Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. Yan ang sinasabi dito ni Apostol Juan. Sa sulat naman ni Apostol Pablo kay Tito, basahin natin itong Titus chapter 2 verse 13. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So, hindi hiwalay ang Diyos at tagapagligtas, kundi iisa. At ang tinutukoy nito, si Hesukristo. Ang Panginoong Hesus, hindi lang Diyos, kundi tagapagligtas. Hindi lang din tagapagligtas, kundi Diyos din. Our great God and Savior. Walang iba, kundi si Jesus. Sa pagpapatibay pa ng bagong tipan, sinasabi pa na si Jesus ay may mga katangiang tanging sa Diyos lamang. Ano-ano po yung mga halimbawa ng mga katangian? Una, eternal. Ang Diyos po ay walang hanggan. Mabasa natin sa John chapter 8, dito sa verse 58. Sinabi sa kanila ni Jesus. So si Jesus ang sasalita, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Si Jesus ay eternal, walang hanggan. Yung term na o pariralang ako nga o I am, direktang pag-angkin ito sa banal na pangalan ng Diyos, mababasa natin sa Exodus chapter 3. Na yung Diyos ay walang hanggan. Sinasabi ng Panginoong Hesus dito, ako nga. So, ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili na Diyos na walang hanggan. Kalawang katangian, makapangyarihan. Katangian ng Diyos na makikita kay Jesus, omnipotent. Matthew chapter 28 verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. All authority sa langit, sa lupa, ibinigay na kay Kristo. Kaya si Jesus makapangyarihan. Walang sino man sa atin maring mag-angkin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kundi si Jesus lang. Kaya si Jesus, pinapakilala niya, pinapahayag niya ang kanyang sarili na may katangian ng Diyos na makapangyarihan. Omnipotent. Sa pangkatangian, si Jesus ay gumagawa ng mga gawa ng Diyos. Anong halimbawa ng mga gawa ito? Number 1, pagpapatawad ng kasalanan. Marcos chapter 2, verse 7. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapas tangan. Sino ang makakapagpatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Dito po sa chapter na ito, dahil sa pananampalataya, pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. No, isang lumpo, sinabi niya sa lumpo, anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Sa verse 5 yan ng chapter 2 sa Marcos. Nung marinig ito ng mga eskriba, ito yung naging reaksyon ng mga eskriba. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Sinasabi ito ng mga eskriba bilang akusasyon kasi sa nakita niya, sa narinig nila na sabi ng Panginoong Hesus doon sa pinagaling niyang paralitiko, anak, pinatatawad na ang iyong kasalanan. So, sinasabi ng mga eskriba bilang akusasyon ito. Pero sa katotohanan, inihahayag din nila ang isang dakilang katotohanan. Anong katotohanan yon? Na tanging Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan. At si Jesus bilang Diyos, may ganitong kapangyarihan, ang makapagpatawad. Nung malaman ni Jesus
na nagtatanong ng ganito, itong mga eskriba, sinabi sa kanila ni Jesus, mga kasunod na talata, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali? Sabihin sa lumpo na pinatatawad na ang iyong mga kasalanan o ang sabihin na tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Hindi itinanggi ni Jesus yung akusasyon na sino ang makakapagpatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos. Pinatunayan pa nga niya yung kanyang authority. Kasi sinabi niya doon sa pinagaling niyang paralitiko na pinatatawad na yung kanyang kasalanan. Ang isang makikita nating gawa ng Diyos na ginawa pa ni Jesus bukod sa pagpapatawad ng kasalanan ay itong pagbibigay buhay. Sa John chapter 5 verse 21, isa pang katangian ng Diyos na gawa ng Diyos lamang na ginagawa at may kakayahan ang Panginoong Hesus ay ito, sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang sinumang nais niya. Pinapaliwanag dito na kung paanong yung Ama bumubuhay ng mga patay, ay ganon din ang Anak si Jesus. Binubuhay niya yung sinumang nais niya, sinumang naisin niya. Pinapakita nito yung kapangyarihang magkaloob ng buhay ay isang karapatang para sa Diyos lamang. Bukod sa mga katangiang ipinapahayag ng mga talatang ating binasa na si Jesus ay Diyos, ang Ama mismo, ang Panginoong Diyos mismo, tinawag na Diyos si Jesus. Hebrew chapter 1 verse 8. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi ng Ama tungkol sa anak, eto, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. Sa talatang ito, makikita ang isa sa pinakamalinaw na patunay ng pagka-Diyos ni Jesus dito sa bagong tipan. Hindi lamang ito obserbasyon ng mga tao, kundi ito ay pahayag mismo ng Amang Diyos tungkol sa kanyang anak. Your throne, O God. Ayon mismo sa Ama, si Jesus ay Diyos na naghahari magpakailanman. Ang pagtawag ng Ama sa anak na Diyos dito sa Hebrew chapter 1 verse 8 at yung pagkilala ng anak sa Ama bilang kanyang Diyos sa John chapter 21 verse 17. Hindi po yan kontradiksyon, kundi ipinapakita na merong magandang relationship, merong magandang ugnayan ang Ama at ang anak. Mga kapatid, ang tanong na si Jesus ba ay Diyos, hindi usapin ng interpretasyon lamang, kundi ito ay usapin ng tapat na kapahayagan sa buong Biblia. Nabasa natin na tinawag si Jesus na makapangyarihang Diyos sa propesiya ni Isaiah sa Old Testament. Ipinapahayag si Jesus na Diyos sa bagong tipan. Yung mga nabasa natin kanina. Taglay ni Jesus ang katangian ng Diyos. Nakakapagpatawad, nagbibigay buhay. Gumagawa si Jesus na magawa ng Diyos. Kaya ang malinaw na pahayag ng Biblia, si Jesus ay higit po sa isang guro, higit pa sa isang propeta. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at ang Ama mismo ang nagpapatunay nito. Ang pagka-Diyos ni Jesus, nangangahulugan na yung lahat ng ating pananampalataya at pagsamba at pagtitiwala dapat nakaugat sa ating Panginoong Jesucristo. Kung paanong ipinanganak siya, nagkatawang tao, malinaw ayon sa Biblia na si Jesus ay tunay na Diyos. Ang susunod na tanong, kung si Jesus ay Diyos, nangangahulugan ba na siya rin ang Amang Diyos? Sa ikalawang punto ng ating aralin, si Jesus ba ay siya din ang Ama? Pag-aralan po natin ang relasyon ng Ama at ng Anak at kung paano naiiba ang pagka-Diyos ng Ama sa pagka-Diyos ni Kristo. Kailangan nating maunawaan ito ng may balanse. Kinikilala natin ang pagkakaisa ng kalikasan ng Ama at ng Anak. Malinaw po yun, kinikilala natin. Pareho silang Diyos. Ngunit, ginagalang din natin yung pagkakaiba ng kanilang mga persona.
At ito ay ayon sa paghahayag mismo ng Biblia. Matapos tawaging mighty God si Jesus, ito ang kasunod sa ating main verse, no? Sa Isaiah chapter 9, verse 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang kanyang pangalan ay tatawaging walang hanggang Ama. Kung si Jesus ay tinawag na walang hanggang Ama, nangangahulugan ba na siya rin mismo ang Amang Diyos? Na hindi po. Ang pagtawag dito kay Jesus na walang hanggang Ama, hindi nangangahulugang si Jesus din yung Amang Diyos. Hindi natin dapat paghaluin ang magkaibang kalagayan. Ang Ama at ang anak. Now, may ama talaga, may anak din. Sa Hebrew word, ang titulong Everlasting Father o walang hanggang Ama. Yung title na yan ay sa Hebrew ay Abiad. Yung literal na kahulugan, Ama na walang hanggan. Pero hindi yan tumutukoy sa posisyon o persona ni Jesus, kundi tumutukoy yan sa kanyang katangian. Tumutukoy din yan sa relasyon natin sa Kanya. Sa Lumang Tipan, yung salitang Ama madalas gamitin bilang titulo ng gawain o kaya titulo ng papel. Hindi palaging tumutukoy yan sa literal na kalagayan at persona ng Amang Diyos. Halimbawa, dito sa Isaiah chapter 22, dito sa verse 21. At aking susuotan siya ng iyong balabal at ibibigkis sa Kanya ang iyong pamigkis at aking ipagkakatiwala ang iyong kapangyaman sa kanyang kamay. At siya'y magiging ama sa mga naninirahan sa Jerusalem at sa sambahayan ni Juda. Ang tinutukoy dito si Eliakim, anak ni Hilkias. Hindi siya naging literal na ama ng buong Jerusalem at sambahayan ni Juda. Hindi literal, kundi siya ay naging ama dahil siya ay tagapangalaga, tagapagtanggol, siya ay pinuno at tagapaglaan. Yun yung katungkulan sa sambahayan ni David. Iniatang sa balikat ni Eliakim. Siya ay magiging ama sa Jerusalem at sambahayan ni Juda. So yung ama po, tagapagtanggol, pinuno, tagapaglaan, na sa kaparehong paraan yung Mesaya o yung batang ipinanganak na tatawaging ama ng walang hanggan ayon sa Isaiah chapter 9 verse 6 dahil siya yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan, siya yung pinuno at siya yung tagapangalaga ng kanyang mga tupa. Sa Bagong Tipan, malinaw ang pahayag tungkol kay Jesus. John chapter 10 verse 28. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang Panginoong Jesus ang nagsasalita dito. Ang sinasabi ng Panginoon, and I give them eternal life. Kaya po yung titulong walang hanggang Ama, hindi nangangahulugang si Jesus ay ang Ama, kundi si Jesus ang pinagmumulan, ang katiyakan ng walang hanggang buhay o buhay na walang hanggan. Malinaw po yung pagkakaiba o distinction ng Ama at ng Anak sa mga talata sa Bible. Ano yung pagkakaiba? Una po, si Jesus nananalangin sa Ama. John chapter 17, verse 1. Isang malinaw na distinction ng Ama at ng Anak. Nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Dito po, hindi nananalangin si Jesus sa sarili niya, kundi nananalangin si Jesus sa Ama. Meron talagang Amang Diyos at iba din naman yung anak. Ang nakikita natin dito, kinakausap ng anak ang Ama. Hindi kinakausap ng anak yung sarili niya. Merong komunikasyon sa pagitan ng Ama at ng anak. Meron silang relasyon bilang Ama at anak. Yan yung malinaw na distinction. Ikalawa, nababasa nating distinction ng Ama at ng anak ay si Jesus ay sinugo ng Ama. Ito sa John chapter 5 verse 37.
Ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi nyo narinig ang kanyang tinig o hindi nyo nakita ang kanyang anyo. Malinaw po, iba ang nagsugo sa isinugo. Iba din yung nagpapatotoo sa pinatototohanan. May ama, yun ang nagsugo. May anak, yun yung isinugo. So, hindi sila isa o iisa. May distinction. Malinaw po yung paghahayag ng Bible sa atin. Ikatlo na pagkakaiba, si Jesus ay nasa kanan ng Ama. Hebreo chapter 1 verse 3. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. So, malinaw po ang pagkakaiba ng Ama at ni Jesus. Si Jesus ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Nang matapos ni Jesus yung paglilinis ng mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. So kung si Jesus din yung Ama, hindi pwedeng maupo siya sa kanan ng kanyang sarili. Number 4 na pagkakaiba, si Jesus may Diyos. John chapter 20 verse 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." To my Father, sabi ng Panginoong Jesus, to my God. Malinaw na ipinapakita mismo ng Panginoong Jesus na siya ay hiwalay na persona, ngunit may kaugnayan sa Ama. Ama niya, Diyos niya. May kaugnayan. Sa pagkakatawang tao ni Jesus, kinikilala niya at sinasamba niya ang Ama bilang kanyang Diyos. Ito po hindi ito pagtanggi sa pagka-Diyos ni Jesus, kundi pagpapakita ito ulit ng maganda at maayos na relasyon sa pagitan ng Ama at ng Anak. So si Jesus ba ay siya din ang Ama? Base sa mga talata ang ating nabasa. Si Jesus, hindi ang Diyos Ama. Si Jesus ay makapangyarihang Diyos sa kalikasan. Si Jesus ay anak ng Diyos. Hiwalay na kalagayan at hiwalay na persona mula sa Ama. Siya ay walang hanggang Ama sa kanyang gawain. Yan ang Panginoong Jesus. Bilang tagapagbigay ng buhay na walang hanggan, kaya po ang titulong walang hanggang Ama tumutukoy sa gawain at tungkulin ni Jesus. Hindi sa kanyang kalagayan na siya din ang Ama. Meaning po, si Jesus ang Ama ng walang hanggang buhay. Si Jesus tagapaglaan ng kaligtasan, pinuno ng walang hanggang kaharian. Kaya walang hanggang Ama. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Basahin po muli natin ang ating main verse, Isaiah chapter 9, verse 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Bakit napakahalaga ng malinaw at ng tama na pagkaunawa natin sa mga katotohanan ito patungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Hindi ito basta usapin lang o kaya basta diskusyon lang, kundi ang tamang pagkakilala kay Kristo ay may direkta pong epekto ito sa ating pananampalataya. Yung tamang pagkakilala kay Kristo may direktang epekto ito sa ating pagsamba, sa ating pag-asa at sa ating pamumuhay araw-araw. Kasi kung si Jesus po, tao lamang, ang kanyang kamatayan magiging isang trahedya ng kasaysayan. Magiging walang saysay ang kanyang kamatayan kung si Jesus ay tao lamang. Hindi isang sapat at ganap na pantubos sa kasalanan ng sanlibutan ang kanyang kamatayan kung ang Panginoong Jesus ay tao lamang. At kung si Jesus ay Diyos lamang at hindi siya tunay na nagkatawang tao, hindi niya lubos na mararanasan yung ating kahinaan, hindi niya lubos na mararanasan yung ating paghihirap, at hindi siya maaaring maging mahabagin at tapat
na dakilang saserdote. Yan yung mababasa natin sa Hebreo chapter 2. At kung si Jesus nga po ay tao lang, ngunit hindi Diyos, ang kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, walang kapangyarihan. At ang pagsamba sa kanya, magiging maling pagsamba. Kasi ang sinasamba ng tao ay tunay na Diyos. Ngunit salamat po sa ating Diyos. Ang malinaw na patotoo ng Biblia ay ito. Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi siya ang amang Diyos, ngunit siya ay ganap na kaisa ng Ama sa kalikasan at pagka-Diyos. Si Jesus ang makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao at sa kanyang gawain bilang anak, inihayag ni Jesus ang puso ng amang Diyos sa atin. At mula sa dakilang katotohanan ito na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, tagapagligtas, na isinugo ng Ama, sumisibol po ang malalim, ang praktikal, at makapangyarihang aral para sa ating biblikal na pananampalataya. Para magkaroon tayo ng biblikal na pagsamba at pamumuhay bilang mga Kristiyano. Kung si Jesus ang makapangyarihang Diyos, dapat siya sa ating buong pagsamba. Kung si Jesus ang walang hanggang Ama, maaari po tayong mamuhay ngayon sa katiyakan, sa proteksyon, at sa pag-asa. At sa Kanya lamang natin matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Muli po ang pag-aaral natin ng pagkakakilanlan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang po ito para sa karagdagang kaalaman natin, kundi para sa mas malalim na pagsamba at pagtitiwala sa Kanya na siya, ang Panginoong Hesus, ang makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.